Hello, good morning sa inyong lahat. At malapit na naman po magtanghalian. Welcome again sa ating channel, kay Nad Cruz. For today's video, gagawa ulit tayo ng cooking show ulit tayo. Pero lang to, tanghalian namin. Ulam namin ngayon tanghali. So naisipan ko lang tong gawin na yung kamyas. Ang dami kasi namin kamyas. Ang dami namin kamyas. Meron pa sa rep. And dito pa. Ayan. Ito, ang dami namin kamyas. Kamyas kayo dyan. Ayan. Gusto nyo order. Ang dami namin. So, ito muna. Kakabigay lang nito sa amin. Ayan. Kaya, ito, yung natira namin kamyas. Ito naman yung gagamitin kong pang adobo. Adobong manok na may kamyas. Sayang kasi kung nangingilo na yung ngipin ko kakakain ng kamyas eh. Kaya ito, gagawin ko na lang adobo muna. Yung iba. Minsan nagluto ako dito ng ng kinamyasan na may sotanghon. Sarap yun. Ngayon, adobo naman. Pero pipili lang natin yung mga gagawin natin Siguro, ganito karami, pwede na siguro. Pero mas gusto ko yung medyo maasim-asim ng konti. Pero adobo style lang naman. Na lalagyan lang natin, imbis na kalamansi, itong kamyas ang gagamitin natin. Hindi na tayo maglalagay ng suka dahil may kamyas na. Pwede rin maglagay ng suka pero konti lang. So, binabad ko muna yung yung manok nandoon. Yan. Marami, pwede na siguro to. Dami na yan. So, hiwa-hiwain ko muna siya. Mabilis lang naman itong gawin. Yung mga ganito, marami na to. Ang dami kasi nito. Tapos may isang batch pa na dumating. Dami. So gagawin natin, hiwa-hiwain na natin to. Pero hugasan ko muna. Ang dami pa Sino gusto? Benta ko na sa inyo to. Palalamog na lang. Sino gusto? Pamain. Pamain na lang. Hindi mo natin to sa rep. So ganito karami. Ang dami niyan. So, hugasan ko muna. So, meron na tayong toyo dito. Ito yung ating manok kung nakababad. Binabad ko kasi, frozen siya. Frozen. Ito. Frozen kasi yung ating manok. Kaya, yan ko muna. Binabad ko muna para maghiwa-hiwalay siya. Kasi para pag-gisa, isasangkot siya natin to. Medyo matigas pa. Mamaya ng konti. Palitan natin tubig para medyo mainit-init yung tubig. Tapos ito, hugasan muna natin. Hugasan ko muna ito bago ko hiwa-hiwain. Yan. Bago natin hiwa-hiwain. Tapos pagkatapos natin hiwain, hugasan na lang ulit. Ayan, natanggal na yung mga dumi. Yan. Kunting babad pa. Maghiwa-hiwalay na to. Okay yan. Mamaya pagkatapos natin maghiwa, balikan natin yan.
Hanapin siya mga kababad muna. So, balik tayo dun sa mesa. Yan. Wala tayong camera, wala tayong ano ngayon, camera woman. Yung videographer natin, busy pa. Kahapon naglabas siya. Yun. So, ayan. Naka-ready na yung ating mga mga sahog. Itong kamyas, itong toyo, yan, yung bawang, sibuyas. Tsaka maglalagay ako ng isang piraso lang na isang piraso lang na patatas. Isa lang piraso. Ay, nalimutan ko hugasan. Ito, lagay ko muna ito sa rep. Yan, ngayon tayo isang piraso ng patatas. Tapos meron na akong pesto, tsaka coffee na ubos na. Yan. Kakatapos ko lang kasi magkape. So maghihiwa muna tayo. Hugasan ko na lang din muna ito. Wait lang. Ayan. Hugasan na natin yung ating Kumuha lang ako ng plastic na paglalagyan ng ating balat at saka kailangan natin ng mga mga plato paglalagyan ng ating mga sahog. Unahin na muna natin itong ating patatas para may babad natin sa tubig. Ang hiwa nito lang, maliliit lang. Para madaling Yung iba, ang hiwa nilang ginagawa dito malalaki. Kaya siguro ganito na lang. Ito lang kalay. Para madaling hugasan ko na. Labad natin sa tubig kasi pupulay at pag walang tubig. Lagay ko sa tubig kasi pupulayan kapag walang tubig. So next natin itong bawang. Ngayon ko palang gagawin itong luto na to. Pero mga bata pa kami, ginagawa na to ng mama ko saka ng papa ko yung luto na to, adobo na may kamyas kasi noon may nakukuhanan kami ng kamyas na. Kaya ngayon lang ulit kami nakapag ganito kasi
Ngayon lang kami nagkaroon ng ganito karaming kamyas. Pwede nyo, ang gawin ninyo, pwede ninyong prituhin na muna yung manok, depende sa inyo. Pwede rin na ibabad nyo muna sa toyo, suka na may bawang, sibuyas, gano'n, paminta. Pwede nyo gawin yun. Pero ako hindi na kasi wala ng oras para magbabad pa ako sa toyo. Tapos yung pinagbabaran ninyo na toyo, pwede yun na yung pang isasama ninyo pagkatapos ninyong iprito yung inyong manok. Pero ngayon, itong muna yung version na gagawin ko. Kasi wala na tayong time para makapagbabad pa. Optional lang naman yun, yung pagbababad sa toyo. Pero pwede naman na direkta na. Sasangkot siya na lang natin. Kasi iba-iba naman ang ang tao naman, kahit anong gawin sa luto, basta pang ulam lang ninyo, kahit anong luto pa yan, diba? Basta pang ulam nyo, malaya ka gawin ko anong klaseng version ng gusto mong luto. So nasa sa inyo na yun, kasi kayo naman ang kakain. Hindi nyo naman siya ipagtitinda at hindi nyo rin naman siya isasali sa mga cooking contest. Kaya malaya tayo na gawin ko anong version ng gusto natin. So ngayon, ito yung aking version ng adobo na may kamyas. Hindi ko alam kung tawag ito, adobo sa kamyas o adobong manok sa kamyas. Tsaka pwede rin naman konting lang. Kaya marami yung kamyas ko, ganito marami. Kasi gusto ko marami rin yung medyo saucy yung adobo. Kasi pagka halos tuyo, dati kasi nag-adobo ako halos tuyo. Kasi mas gusto ko yung adobong natutuyo. Masarap talaga siya. Kasi suot na suot yung lasa ng sauce dun sa manok. Pero ngayon, minsan kasi nabibitin sila sa sauce. Gusto naghahanap sila. Kaya ginagawa ko medyo saucy yung Yan, sibuyas. Ewan ko kung meron sa inyo naglalagay ng kamatis sa adobo. Kaya ako hindi na. Laurel pala, wala akong laurel. Pero okay lang. Kahit wala naman laurel, okay lang. Pwede naman na yun. At pag ako nagsisibuyas, pinipino ko talaga. Yan, nagpipino talaga ako ng sibuyas. Kasi pagka yung nayaan ko lang siya na ganyan, napipili. Nabubukod, hindi nakakain. At least pagka ganitong kaliliit, meron ka mga maliliit na portion na nakakain. Lalo na pag may mga batang kakain. Yung sibuyas, binubukod nila yan. Binubukod talaga nila yan. Nakikita mo, nakahiwalay sa mga plato nila yung mga yung mga sibuyas di ba? Yan, dami.
Yan na. Ngayon, ito naman ang ating hihiwain. Tatanggalin ko yung magkabilang dulo. Tapos hiwain lang natin ng mga maninipis. Yan. Maninipis lang. Parang ganito lang. So, maghihiwa pa tayo. Para ano, para manipis lang. Pero sa mga ganito, tanggalin ko yung mga ano. Pero ano lang naman yan, labas. Yung pinakabalat lang niya. Kasi ano ito eh, pitas sa puno. Pinitas siya sa puno. Ganyan lang siya kaliit. Nipis. Ganyan lang siya kanipis. Nasa lahat yan, hanin ko. Ilagay na natin ito dito para hugasan na lang ulit natin siya. Bilisan na lang natin kasi medyo tatagalan ako dito. Marami. Yan, bibilisan ko na lang. So para makatipid kayo sa oras, putulin natin itong video na to. So yun guys, tapos na ako mag-gayat ng mga sahog natin. Itong kamyas, yan, hinugasan ko na rin siya. Kamyas natin, tapos yung ating mga yan, sibuyas, bawang. Saka naglagay ako ng isang piraso lang na sili. Pampadagdag anghang lang. Pero isang piraso lang. Ano to eh, itong sili na to, ano yan, nung isang araw pa yan, nung isang gabi pa yan, nung bumili kami ng ang ulam namin sisig, may kasamang isang sili. At least mayroong isang piraso, di ba? Tsaka itong patatas. Toyo. Tsaka iba pa natin mga pampalasa. So, umpisa na natin maggisa. Maggisa na muna tayo. So, ayan, ito yung ating kawali. Ayan, sinalang na natin yung ating kawali. At may mantika na siya. Alam niyo itong mantika na to, ito yung ginamit namin na pamprito. Pinamprito ng itlog kagabi. Yun lang. Pinamprito na namin ng itlog yan. Pero malinis yan kasi itlog, galing manok din naman na lasa doon. So parehas lang yun. Tsaka for sure walang matitira sa ulam namin ngayon. So gigisahin ko lang muna itong ano. Kaya may mantika na siya. Init ko lang ng konti. Hindi ko na binawasan yung mantika kasi para maprito din na din yung yung ating manok. So unahin natin itong ating bawang. Yung iba inuuna ang sibuyas, pero inuuna ko bawang. Papupulahin ko muna siya ng konti. Hindi ko na masyadong niluluto ng gusto yung yung sibuyas. Papupulahin ko lang ito. Tapos nalagay ko na yung sibuyas. So, kanya-kanya naman tayo ng nung diskarte sa pagluluto. Tsaka,
Ito na yung aming nakasanayan. Lagay ko na itong sibuyas. Konting gisa-gisa lang. Namaya ko na yung sili. Kasi baka umanghang ng gusto. Lagay na natin itong ating kamyas. Sama ko sa gisa yan. Tapos lalagyan na natin itong manok. Itong ating manok ay binili lang namin to sa Osave. Sa Osave namin to binili. So gigisahin ko siya ng maigi. Kailangan magisa ko siya ng maigi. Papaasimin natin ng konti. Mali ako, dapat pala nauna yung manok. Sorry naman. Dapat pala inuna ko yung manok kasi nga isasangkot siya ko siya din. Pirtuhin ko muna yung kailangan maprito ko muna itong manok. Pero okay lang naman yan. Tapos ilagay na rin natin itong ating patatas. Binabad ko kasing patatas sa tubig. Ganyan lang. Tapos lagyan na natin siya ng toyo. Pwede nyo namang unahin na prituhin muna yung manok. Kung gusto nyo ng adobo na piniprito yung manok. So, lagyan muna natin siya ng toyo. Papakuluin muna natin siya. Pwede nyo siyang lagyan ng chicken cube, chicken powder, pwede nyo siyang lagyan. Wala kaming dito. Oyster sauce. Pwede rin kayo maglagay ng pero wala kami nandito. Kung ano lang available na nandito. Kasi bihira ako gumamit ng oyster sauce. Kaya wala kaming stock dito. So, hayaan ko muna itong Lagyan natin ng konting tubig. Saka natin takpan muna. Takpan muna natin yan. Hayaan natin siyang kumulo. Ilang minuto. Ayan, tinakpan ko muna ito para kumulo. Hayaan muna natin siyang kumulo para lumabas yung lasa ng mga sahog na ilagay natin. Yung sili, mamaya ko nalalagay. Baka biglang umanghang. Kasi hindi man kami sanay lahat kami dito sa bahay ng maanghang. Si nanay, Bicolana yun, pero hindi sanay sa anghang yun. Hindi rin ako masyadong sanay sa anghang, pero mahilig ako sa maanghang. Pero hindi yung sobrang anghang. Yan. Yung manok natin is nabili lang namin yan sa Osave. Yung adobo cut. Siguro halagang halagang 98 pesos. Adobo cut. Puro wings pala yung nabili namin na adobo cut. Palagay doon kasi sa adobo cut, pero puro wings yung nakuha namin. Minsan, makukuha kayo dun sa Osave minsan puro hita naman. Minsan, yung picho, yun. Pero mas maganda ko yung picho kung mga pang-adobo talaga na Pero mas para sa akin, mas okay itong chicken wings kasi marami rin siyang laman. Kaya sa halagang 89, sulit na. Kaya yun, sa Osave kami bumibili lagi, mga adobo cut. Bumibili kami siguro mga 2 balot ng adobo cut, nilalagay na lang namin sa rep. Para pagka gusto namin mag-adobo, nag-adobo kami, tinola, yun. Sakto lang sa amin yung isang plastic ng isang balot ng adobo cut. Sakto lang sa amin yun. Kaya ito. Makulo na siya, haluin ko muna, haluin muna natin ito. Para malo yung lasa ng ang pagpapaasim na lang kasi dito, yung kamyas.
Pero pwede tayo maglagay dito ng konting suka. Yan. Lagyan natin ito ng konting suka. Hindi nata kami suka. Wala na nga kami suka. No choice, wala na talaga kami suka. So, didepende na talaga yung asim nun. Pero okay lang yan kasi hindi na aabot ng pagkapanis yan kasi mahuhubog siya ngayon. Pero abot pa rin yan hanggang gabi kahit walang suka yan. Kung sakali man may matitira. Ang nangyayari, hindi talaga abot ng gabi kasi sa merienda pa lang minsan tinitira na yan. Ito. So, maglalagay lang ako ng konting asukal. Lalagay tayo ng konting asukal. Ganito lang. Ito lang marami. Okay na yan. Tapos, budburan natin ng konting bechin. Okay na yan. Then, lagyan natin ng konting paminta. So, dapat, ang madalas namin ginagamit is durog, pino. Pero wala, available, ito lang available. So, ito na lang. Konti na lang yung natitira. Nagawin natin. Papalambutin ko muna ito. Tingnan ko. Maasim na siya. So, kulang siya ng toyo. Lagyan natin ito ng toyo. Kasi, yan ang pinaka-main na ating ingredient, yung toyo. Kasi baka toyoin sila pag kulang sa toyo eh. Nagdagdagan ako ng toyo. Kung mapapansin nyo, medyo marami pang yan, sabaw. Patutuyuin ko lang yan para lumambot yung manok at saka yung medyo umasim na siya. Umasim na, ang laki ng naging tulong ng yung lasa ng kamyas sa asim. Yan, medyo marami sabaw. Patutuyuin lang natin ng konti ang sabaw niyan para kumapit yung lasa ng nung katas ng mga sabaw dun sa manok. Tsaka palambot na rin ng siguro ilagay ko na tong sili. Yan. Siguro naman din yan makakatulong sa sobrang anghang. Siguro hindi naman sobrang anghang yan. Maasim pa rin siya, kadagdagan ko ulit ng toyo. Dagdagan ulit natin ng toyo kasi medyo maasim siya at saka hindi ko masyado nalalasahan yung toyo. So, ganun lang gawin ninyo. Mag-ganun na lang kayo. Kasi hindi ako sanay sa mga measure ng ng mga sahog. Talagang naglalagay lang ako ng paunti-unti para hindi masyadong masobrahan sa alat. May sumobra sa toyo, mahirap magdadagdag ka na naman ng asim at saka ng tubig para lang mabawasan ang alat. So, kung paunti-unti lang ang lagay mo, matatansya mo siya. So, okay lang tong ganitong karaming sabaw. Kasi patutuyuin ko pa naman yan. Mas maganda nga yung ganyang karami kasi pag pinatuyo mo yan, malambot na malambot yung ating manok. Tapos, sumusuot na yung lasa niya sa loob ng manok. So, mababawasan naman yung yung sabaw habang
pinapalambot mo, pinapakuluan mo. Tapos depende na lang sa'yo kung gaano karami yung sauce na gusto mo. Okay na ako dyan. So takpan ko na lang muna at hayaan na lang muna natin siyang bawasan yung yung ating sabaw. So lagay ko muna siya sa medium heat. So ito na yung konting pakulo na lang to. Halos konti na lang yung yung sauce nito. Pero marami pa rin kung tutusin, no? Dami pa rin. Pero sa amin okay na to kasi mahilig talaga kami sa yung masos na na adobo. Kasi ginagawang parang inihahalo sa kanin. Sarap kasi ito pag lalo pag may natira tong sauce. Pagka ang ulam namin ni mga prito-prito na nagagamit namin yung sauce. Pritong itlog lang Pagka pinatner mo dito sa sauce na to, naku, ang sarap. Mapapakanin ka talaga. Pero okay na to. Pwede na tong hanguin. Pero pakulang ko pa ng konti. So tingnan nyo. So ayan siya. Medyo marami pa, Medyo marami pa yan. Pero pwede nyo pa yan patuyuin kung gusto nyo. Pero sa amin, okay na to. Kasi hilig talaga kami magsabaw sa kanin. Pero hindi naman siya masyadong maalat. Hindi rin siya masyadong maasim. So tamang-tama lang siya. Tamang-tama lang siya. Tikman natin. Tamang-tama na yung tamis, yung asim. Tsaka hindi siya masyadong maalat. Masarap talagang sa kanin yung sabaw nito. So sa akin okay na to. Pwede na to. Yan. So pwede na tayo maghain siguro. Okay na to. Nagugutom na ako Yan, itong ating adobo sa kamyas. Kung mapapansin niyo, hindi niyo na halos pakilala yung yung kamyas. O yan, ito yung kamyas. Ito yung kamyas. Hindi niyo na halos makilala, pero okay na siya. So pwede na itong hanguin at na tayo ng pagkain para makakain na tayo. Magkakain na muna tayo. Okay na to. Wow, ang sarap. Grabe. So, okay na to. Pakuloyin ko lang to ng mga 5 minutes. Time, hindi na tayo sa ating table para makakain na tayo. Hindi, siguro mga 3 minutes na lang. Konting pakulo na lang yan. Kasi malambot na yung lahat. So, ayan. Balikan natin to ng Doon na tayo sa ating mesa at ayusin na muna natin ating mesa. Ito na guys yung ating adobo sa kamyas. Chicken adobo with kamyas. Yan. Ito na po yung ating adobo. Yan. Nabawasan na siya kasi binigyan ko na ng ulam si nanay. Nabigyan ko na siya. Yan. Ating chicken adobo with kamyas. Hindi ko alam kung tawag dito. Bahala na kayo. Yan. My version na chicken adobo. So, ininiin na lang yung kanin para makakain na tayo. Si nanay, kumain na yun. Kasi maagang kumakain yung si nanay. Mga alas 10 pa lang 10:30, kumakain na ng tanghalian yun. Tapos manunod-nod na yun ng ng TV, papahinga, matutulog. So, nakakain na siya, for sure, kasi naidala ko na yung ulam niya. Kaya, pagkainin ng kanin, kakain naman tayo. Kami naman nakakain. Kami ni Una, ni Nase, ayan. Tayo na lang natin yung ating kanin. Naamoy ko na.